morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay Monday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang ating pong ibabahagi sa umagang ito may kilalaman pa rin sa ating tinatalakay na mga baluti na kaloob ng ating Panginoon. Ang ating pong title sa umagang ito ng ating morning devotion ay Kalasag ng Pananalig kay Kristo. Sabi sa Efeso chapter 6 verse 16, lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Kalasag na napakahalagang gamit pangdigma ng isang Roman soldier. Ayon sa mga Bible scholar, may dalawang uri ng kalasag. Maliit na kalasag na 2 pie ang sukat. Ito ang karaniwang panangga ng daladala ng isang karaniwang Roman soldier. Ang pangalawa naman ay malaking kalasag. Mga 4 na pie ang sukat, yari sa kahoy na nababalutan ng metal o makapal na katad na ibinabad sa langis. Ito ang daladala ng mga sundalong nasa frontliner kapag lumusog ang pangkat. Tayo mga kapatid ay mga sundalo ni Jesus. Kapag lumusog ang pangkat o meron din tayong makalasag o panangga, ito ay walang iba kundi ang ating pananampalataya mula sa ating Panginoon. Ito ay walang iba kundi ang ating kalasag ng pananampalataya ay kasing tigas ng metal o kasing kapal ng tunay na katag. Salakayin man tayo ng kaaway, hindi tayo tatamaan. Kaya nga sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 4, tayo ay nabubuhay sa paniniwala. Dahil sa paniniwala, ginagawa natin ang ating mga ginagawa. Kapag inalis natin ang pananampalataya, hindi tayo makakakilos. So bilang mga sundalo ni Jesus, ang nasa atin ay higit pa sa karaniwang paniniwala. Ang nasa atin ay ang pananampalataya. Matatag, matibay ang ating pananampalataya sapagkat matatag, matibay ang ating sinasampalatayanan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat tayo ay nasa kalagitnaan ng gerang espiritual, huwag nating bibitiwan ang kalasag ng pananampalataya upang tayo ay maging matagumpay. Purihin ang Panginoon. Nawa, patuloy tayong kumapit, patuloy nating panghawakan ang pananampalatayang kaloob sa atin ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan nito, tayo ay magtatagumpay sa gerang espiritual na ating pinasok sa tulong ng ating Panginoon. Nawa, ito ay maging panangga magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kalasag ng pananampalataya kay Kristo. Kapit lang tayo mga kapatid, huwag tayong bibitiw, patuloy tayong manampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon, sapagkat katulad ng ating nabanggit, matatag, matibay at maaasahan ang ating pinananaligan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nawa, sa buong kabuuan ng araw na ito, magtagumpay tayo sa tulong ng ating Panginoon. Lagi tayong manampalataya sa Kanya sapagkat ang Diyos ay patuloy na mabuti, tapat, dakila at hindi nagbabago sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo ay manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Monday. Isa na namang edisyon ng morning devotion na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. At muli mo kaming pinaalalahanan na kami ay pinagkalooban mo ng baluti na kaloob mo sa bawat isa sa amin upang mapagtagumpayan namin ang spiritual warfare o ang gawa ng sanglibutan at ng kaaway. Samahan at ingatan niyo kami sa kabuuan ng araw na ito.
Sa nararanasan naming mainit na panahon, ingatan niyo po kaming lahat. Poproteksyonan niyo po kami at ilalayo sa anumang mabibigat na karamdaman dulot ng mainit na panahon. Pinagpipray ko rin sa iyo ang iyong mga anak na humihingi ng magandang kalusugan, katulad po ni Kuya Rading at iba pang mga kapatid na hindi ko nabanggit na marahil sa umagang ito ay nananalangin, nagpipray upang bigyan niyo po sila ng maayos at magandang kalusugan. Tulungan niyo po na matupad ang kanilang mga kahilingan. Ganun din po, pinagpipray ko po sa iyo ang kabuuan ng araw na ito. Tulungan niyo po kaming maging successful ang araw na ito. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat, bagamat sila ay malayo, ingatan niyo po sila, proteksyonan niyo po sila, at huwag niyo po silang pababayaan. Ganun din po ang mga pangyayari sa labas ng aming bansa sa pagitan ng Israel at ng Iraq. Nawa po ikaw ang mag-intervene upang manatili ang kapayapaan at hindi pagmula ng mas malalim pang sigalot. Salamat din po sa katagumpayan ng gawain. Last Saturday, ang 31 founding anniversary ng Northwest Metro Manila District. Patuloy niyo pong i-bless ang kabuuan ng aming distrito sa panguna ng aming DS Rock Cruz at ng kanyang mga manggagawa at mga diakonesa at higit sa lahat ng mga laiko na kapartner namin sa ministry. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Anuman po ang panalangin ng kanilang mga puso, bigyan niyo po ng katuparan upang mapatunayan nila, maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na kanilang pinaglilingkuran. Huwag niyo po kaming pababayaan, huwag niyo po kaming iiwan. Kayo kami patuloy na umaasa. At katulad ng aming napakinggan, sa iyo kami patuloy na mananampalataya dahil nagtitiwala kami ng aming pinaniniwalaan ay mapananaligan, matatag at mabuting Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para isa na namang edisyon ng Morning Devotion. Ngayong umaga ng Monday, I pray na patuloy tayong ingatan at samahan ng Panginoon lalo na sa mainit na panahon. Huwag po tayong lalabas, lalo na po kung sobrang init na po. At patuloy po tayong uminom ng maraming tubig at patuloy na mag-ingat. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Laging nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating na panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!